spiritual, pag nag-matured yung iyong faith sa Panginoon, noong araw, pag hindi ka mabati sa church, nagtatampo ka. And I understand 1,000%. Because I know you're a child. Pero kung 15 years ka na dito sa church, ganyan pa rin ang ugali mo, something wrong. 20 years ka na nagsisimba, hindi ka mabati, nagtatampo ka pa rin. Oh my God! Bunjing. Di ba? But yes. Kasi po, hindi po pwedeng yan. Kailangan mag-grow, mag-matured. Kapag nag-matured ka, mag-share ka ng word. Occupy your heart with the word of God. Alam niyo po, ito yan eh. Sabi ng Bible, mga kapatid, sabi ng Bible, ganito, mayroon tayong hinahanap sa puso natin na minsan hindi natin masusumpungan. Bakit hindi mo nasusumpungan? Kasi nakita niyo ba yung pag humihinga ka, pag ang tao may hika, parang ang hirap huminga. Kahit anong gawin niyang hinga, parang hindi solid. Something wrong. No? Yung may mga nararamdaman sa baga nila. Parang minsan may whistle dito sa puso, dito sa loob sa lungs. Nakita ko yan dati nung mayroon tayong member dito dati, si Nanay Sides. Ganun yan eh. Yung pag-bulb, kapag ang bulb ng puso ng isang tao ay mayroong butas, hindi mo makukuha yung solid na hangin. Parang kahit humihinga, parang kulang. Kahit na kumakain ka, parang kulang. Lahat ng ginagawa mo kulang, hindi sapat. Yun ibig sabihin, yung emptiness, yung sinasabi ko kanina, ayaw ng Diyos na mananatili ka sa pagka-empty. Kaya nga, kailangan i-occupy yan ng saan? Ng salita ng Diyos. So minsan, may mga tao na naghahanap ng solid. Pero hindi nila mahanap yung solid na yon kasi nga may butas dito sa puso. May spot dito sa puso na hindi occupied ng salita ng Diyos. Kapag hindi occupied at kapag hindi mo isinuko sa Diyos yung buong pagkatao mo, kahit kailan hindi mo maranasan ang totoo at tunay na masaya sa kasayahan ng buhay. Dahil ang kasayahan ng buhay, mga kapatid, dito lahat nag-uugat yan sa puso. Kaya importante sa atin yung puso natin. Sabi ng Bible kanina, ingatan ninyo. Keep thy heart with all diligence. Ingatan mo yan. Kasi kapag mayroong isang bulb dyan na magsasara, hahanapin mo yan. Paano kaya ito makumpleto? Kulang eh. Hanap siya ng girlfriend, kulang pa rin. Hiwalay. Hanap siya ng business. Hindi pa rin kaya eh, kulang. Hiwalay. Wala naman business. Hanap naman siya ng cellphone. Mamahaling cellphone, baka sakaling matakpan, masustain, baka sakaling masatisfy ka na. Dahil mayroon ka na magandang cellphone. After 1 week, wala na namang ganang cellphone. Bili ka naman kung ano-ano sa buhay mo. Ba't hindi ka pa rin masaya? Bakit hindi ka pa rin masaya hanggang ngayon? Because something wrong. Hindi bagay ang kailangan mo. Hindi mga bagay sa mundo ang kailangan mo. Ang kailangan mo, ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Bakit tayo naghanap kung saan-saan? Bakit kung kanino natin hinahanap yung kaligayahan natin? Bakit kung saan natin hinahanap yung kaligayahan natin? Hindi mo yan makamtan kahit kanino. Sa Diyos mo lang makakamtan yan. Sa Diyos mo hahanapin ang iyong kaligayahan at ang lahat ay iyong matatanggap. Psalms 37 verse 4. Sa Diyos mo hahanapin. Huwag kay ate, huwag kay kuya, huwag kay kung kanino. Akala natin si Papa kasi, si Mama kasi, ganito. No! Hindi sila yon. Ikaw ang may problema. Kahit anong gawin sa'yo ng maganda, kung ang puso mo ay barado, dahil binabarahan mo ng husto, hindi mo hinihingang makahinga yan ng maayos, ikaw ang magpapasa niyan hanggang ikaw ay mamatay sa mundong to. Life is too short. Iksi ang buhay eh. Tapos mamuhay ka dyan sa galit, sa puot. Sabi ng Bible, feed your mind with the Word of God. Pero ang ibaliktad ang i-feed natin yung lahat ng negative sa buhay natin.
Negative, 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 negative all day. Sige. Enjoy your life with your negative thoughts. Hello. I promise you, hindi mo makamtan ang totoong ligaya ng buhay. Kahit mag-asawa ka pa, kahit yumaman ka pa, kahit sa'yo na yung barko, kahit sa'yo na yung eroplano, pag hindi malutas ang isyo ng iyong puso, I tell you. Pero kahit wala kang ganyan, wala kang barko, wala kang eroplano, wala kang magagandang bagay sa mundong ito, basta may Kristo ka, basta may Jesus ka, basta si Jesus siya ang Kristo ng buhay mo. Hallelujah! Baka pamamuhay kang masaya. Mag-i-enjoy ka sa kahit anong mayroon dyan. Kaya mong pagkasyahin yung maliit. Kaya mong pagtsagaan yung maliit. Kaya mong unawain yung mga bagay na hindi kayang unawain. Why? Because Jesus is the Christ who lives in your heart. Pag siya ang nasa buhay mo, kapag siya ang nasa puso mo, wala ka nang hahanapin pa. Hindi mo na hanapin yung kaligayahan. Akala mo ba yung paghahanap natin, palit-palit ng mga bagay-bagay, palit-palit ng girlfriend, boyfriend. Akala mo ba yan ba ang magsusolve ng problema mo? Hindi. Isang araw madisgrasya ka na lang. Kapalit-palit mo sa ganyan. Kahahanap mo na solusyon ng problema. Hindi mo yan mahahanap dyan. Hanapin mo si Jesus. He is the source of all things.